Hi, Jerry. Hoy, kamusta ka? Okay naman. Pero still looking like a model, no? Retired na eh. Oh, mami, share mo sa akin yung health tips mo. Talaga. Fitness tip mo. Nakikito ako eh. Kikito. Hawak ka na sa akin para samahan kita sa ano. Sige. Ayan. Punta tayo sa restaurant. Punta tayo mag-interview. Okay. Paano nabulag yung mata mo? Yung kasi yung luma yung nabili kong kotse. Okay. So yung kotseng windshield ng kotse during that time, alam mo yung yung glass, yung nagsisplinter yun. Yeah. Hindi siya tempered. Hindi siya tempered. So di ba ngayon pag nabubuo na, di ba? Yung windshield. Mm-hmm. Yun, yung bubog doon tumusok sa eyeballs ko. Okay. Tapos yun, nag-shrink na yung isang instantly pumasok yung mga salamin sa mata mo. Oo. Tapos yung right eye ko wala na. Yung left eye ko meron pang nerve pero hindi rin siya nakakakita. Na-detach yung retina eh. Wow. Saan ka bumangga? Alam mo yung Meralco na poste na malaki, yung bakal? Oo. Yun. Wala nga nangyari dun sa poste eh, kasi ang laki eh. Pero kung hindi walang poste, dire-diretso naman ako dun sa may tulay, sa bridge. So, baka yun pa kinamatay mo. Baka kung yun, wala yung baka poste na yun. Sa bridge ako, sa may maliit na river yung babaksakan ko. So, nahinto ako ng Meralco post. So, nung pumasok yung mga bubog sa mata mo, naramdaman mo na agad yun? Nung nangyari yun? Hindi. Kasi di ba tulog nga ako? Oo. So tulog pagka bangga, lumabas ako ng kotse. Pero wala na, hindi na ako nakakakita. Kinapaka pa ako lang. Tapos nakapa ko yung windshield, butas. Oo. Yun na. Hindi mo in-scratch yung mata mo? Actually, ginanon ko. Oo. Yung pagkaganon ko, pumasok naramdaman yung daliri ko dun sa bubog. Alam mo yung eye socket, no? Di ba? Oo. So, pumasok. Wala na yung eyeball ko. Kaya umiyak na ako nun. Tapos may tricycle driver. Nandun lang ako sa may nakaupo lang ako dun sa gulong, sa may gulong ko. Oo. Sa harap. Tapos may pinikap ako ng tricycle driver. Dinala ako sa hospital. Sa labor hospital. Oo. Ayan. Tapos from there, pinikap ko ng mga kapatid ko. Dinala ako sa medical city. Oo. Yun. So natanggal yung mata mo? Parang gano'n? Parang pumutok. Parang alam mo yung balloon. Lumabas? Lumuwa? Hindi, yung balloon. Oo. Diba? Pag yung tubig, tinusok mo, nawala yung tubig, diba? Parehong mata yun? Yun. Ang ginawa ng doktor ngayon, nilagyan ng oil yun para bumalik yung eyeball, maging ulit siya para yung mabuo yung ma-relax yung mata. Oo. So yung ginawa daw nila. Tapos nilagyan ng oil sa loob para bumalik yung bilog ng eyeball. Hindi siya lumuwa eh. Pumutok siya eh. Parang alam mo yung natusok yung parang nagkano siya lumiit. Lumiit. Wow. Sabi, no? Saka parehong mata. Yun yung description ng doktor sa akin. Nung tinatanong ko na yung doktor ko. Okay. Sige, lakad tayo. Teka mo. Yan. Okay. Yan. Okay. Narito na ho tayo ngayon sa Leon Cafe sa Shangri-La Plaza, Mandaluyong, kung saan mas makakausap natin ang masinsinan ang dating sikat na modelong si Jerry Gonzalo. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Guys, kasama natin ang dating sikat na model, Mr. Jerry Gonzalo. Jerry, kumusta ka? Hi, Julius. Kakamay ba ako? Oh, yes. How are you? How are you? Okay naman. Pwede pa mag-artista to eh. Mukhang yung dating mo. Alam mo, hindi ito ina-expect ko na Jerry Gonzalo kasi nung college kami, isa ka sa mga iniidolo namin na mga model. Wow. Yan, Thank you. Naalala ko pa yung nakabandana ka pa noon eh.
Kaya, Di ba? Tapos, Babson, bad boy yun. Oh. Ngayon, bad boy pa rin. Mukhang good boy ka naman. Pero kasama noon, sina Richard Gomez, sina John Estrada. Yan. Yes, Yung yes. mga barkada mo. Ang dami mong mga pagsubok na pinagdaanan. Saka nangyari yung pagkabulag mo at a time na you were at the peak of your career. Pero bago natin puntahan yung insidente na yon, yung aksidente na yon, nagpabago sa iyong buhay, siguro simulan muna natin yung kabataan mo. Ano ba trabaho ng mga magulang mo noon? Well, yung mom ko nasa abroad. GM secretary siya ng Intercontinental Hotel. So, pero nasa Aline Intercon. Yung dad ko, dating Mikaa basketball player. So, ka-teammate niya sila Jaworski, yung Mikaa nun, yung bago pa na sila Larry Mumar, yun. So, doon sila nagkakilala sa Mariwasa, sa yung mom ko, tsaka yung dad ko. Ngayon. So, habang lumalaki ka, ano yung pangarap mo noon na maging career mo nung bata ka pa? Gusto ko talaga maging businessman eh. So parang yung stepping stone ko lang yung modeling. Kasi actually yung nangyari noon, college, nasa Lasal ako. Yung nanay ko nasa abroad, siya yung nagpapaaral sa akin. Mataas yung tuition fee. And sabi ko, gusto ko sanang, kaya ako nag-modeling. Tutulungan ko yung nanay ko sa tuition fee. So, nung nag-start na ako mag-modeling, ako na nagbabayad ng tuition fee ko. So, yun yung nag-motivate sa akin to pursue yung modeling. Pero actually, yung course ko sa Lasal is marketing management. So, bala ko lang sana mag-start doon sa modeling. Pero, naka-set yung mind ko na after 5 years, mag-stop na ako. Pupurso ko yung college. Pero actually, working student ako nung time na yan. Ang parents mo, hiwalay sila? Or physically, hiwalay lang o hiwalay talaga? Naghiwalay sila nung bata pa ako. So, may second family yung dad ko. Pero during that time when I was growing up, I was with my mom. Kaming 4 lalaki, puro lalaki. All of us are staying with my mom. Tapos nag-abroad si ma'am, naiwan kayo sa Pilipinas? Yes. So, sino kasama niyo rito? Nung time na yon, yung sister, yung tita ko, yung sister ng mom ko. So habang nagmo-model ka noon, nag-aaral ka? Yes. Ayan, okay. Paano ka na-discover sa pagmo-model? Ano yan? Sino nakakita sa'yo? Si Frederick Peralta. One time, may parang naghahanap ng model si Frederick. Tapos may kaibigan si Frederick na kaibigan ko. Ni-refer ako. So nakita kami ni Frederick. Group kami, mga 5 kaming lalaki nun. Ako yung napili niya. Tapos nung dinadamitan niya ako, kinausap ako ni Frederick Peralta na pwede kita isali kasi alam mo yung FDAP, Fashion Designer Association of the Philippines. Member si Frederick noon. Meron silang event every year na body shots. So, sinali ako ni Frederick doon. Yun, doon kasama ko si John doon, si John Estrada. Yun, siya yung first runner-up. Ako yung nanalo doon sa body shots. Ilang taon ka nun? 1989 yun eh. So, mga 21. 21 na. Yeah. So, nanalo ka sa body shots and then what happened next? Nag-modeling. Tapos, naging part ng Dragon Boat na rowing team ni Goma. Tapos doon ako na-aksidente dahil doon sa training nga. Nagte-training kami. Tapos nagsusolicit ng funds at night. So medyo pagod, hindi nakatulog. So on the way home, pauwi na, tapos na yung training. Nabangga yung sasakyan ko, yung kotse ko. Mag-isa ka lang nun? Yes, ako lang mag-isa. Ano nangyari? Bakit? Anong naalala mo bago nangyari aksidente? Inaantok ka ba? Nakainom ka? Hindi ako umiinom noon eh. Kasi actually, hindi naman ako talaga umiinom hanggang ngayon. Hindi ako umiinom eh. So, paminsan-minsan, pag may occasion, doon lang ako umiinom. Pero nung time na yon,
Lahat, almost nung ka-teammate ko, hindi naman umiinom eh. Kasi puro training kami. So, pagod lang talaga. Napagod. Tsaka, ayun, sabi nila talagang antukin talaga ako pag nagda-drive. So, nakatulog ka? Nakatulog ako mag-drive. Oo. Ano na lang yung next thing na aalala mo nung nangyari aksidente? Pagkatapos noon, since bago yung kotse ko, bagong bili, so naging parang school bus ako, tigahatid ako, excited pa ako. 2 weeks pa lang yung kotse ko, so excited ako mag-drive. Tapos yun nga, napagod. So, yun yung nangyari doon eh. Saan ka bumaga? Doon sa may Ortigas Extension, after almost malapit na sa Evergotesco nung Cainta Junction. Yun, nakatulog. And then, bumangga ako sa Meralco na post. Yeah. Hindi yung malaking poste ito hindi ito yung mga kahoy na poste. Hindi yung mga kahoy, yung malalaki talaga. Yung mga bakal, yung malalaki yung tornilyo, yung nakikita mo. So, hindi nga naggalaw yung poste. Pero yung kotse ko, talagang pumasok yung engine dun sa loob. Parang nag-use siya, gano'n? Yes, so pumasok dun sa loob nung poste. Pagbangga ba nung sasakyan sa poste, nagising ka ba nun? Pagkatapos ng accident, yun na lumabas ako ng kotse, kinapa ko yung kotse ko. Yun nga, basag, tapos hindi na ako makakita. Yun yung nangyari doon. Tapos may sumundo sa akin tricycle, pero on and off yung yung naaalala ko, parang nagba-blackout ako, tapos naalala ko, nasa tricycle na ako. Tapos blackout ulit. After mga few minutes, nakahiga na ako dun sa may nurse na kumakausap sa akin. Tapos blackout ulit. Pagtingin, ko, nasa may med. Yung una kasi, dinala ako sa labor hospital eh. So, nag-blackout. Nandoon, naririnig ko yung kapatid ko, tsaka si Randy Ortiz, yung isa sa mga, yung designer. Siya yung isa sa mga unang-una kong tinawagan. So, kasi kaibigan ko yun eh. So, nandun din si Ninoy, alam ko. Si Ninoy. So, nakita nila ako, tapos dinala ako. Yun, narinig ko yung boses na after nun, nag-blackout na naman ako. Pag ganun-ganun eh. Tapos nakita ko na, nalaman ko yung last, nasa medical city na ako. Pero pagkalabas mo ng sasakyan, wala kang makita. Parang medyo, wala. As in blind. Wala kang makita. Wala na. Kinapa mo ba o kinamot mo yung mata mo? Yes. Kasi akala ko, dugo lang. Kasi kinapa ko yung windshield ko, butas. Tapos, actually, nasugat pa nga yung daliri ko dun sa bubog eh. So, nung nakapa ko, akala ko kaya hindi ako makakita is because yung punong-puno ng dugo yung mata mo? Mukha ko. So, natatakpan. Pero nung nakapa ko, yung eye socket ko, medyo lubog. Doon na ako nawala ng... Actually, napaupo ako, pero doon na akong iyak na alam ko may nangyari sa mata ko. Yan. Sumupo ka lang sa tabi ng sasakyan? Sa may gulong, sa side, sa may harap. Tapos, one thing I know, bigla na lang akong inaakay ng tricycle driver. Hindi ko pa nga alam, gusto ko nga pasalamatan yung tricycle driver kung sino man yun. Up to now, hindi ko alam yung pangalan. Hindi ko alam kung sino siya. Yun ang unang-unang tumulong sa'yo? Yung driver na yun? Hinatid ako sa labor hospital. Baka naman nanonood sa atin yung driver na yan, ha? Kaya nga eh. Yan, pinapaabot sa'yo ni Jerry. Nagpapasalamat ako sa'yo. Kanyang pasasalamat. At kung nariyan ka pa, pwede ka makipagkita sa kanya, di ba? Para magkausap naman kayong dalawa. Totoo yun, sana. So pareho yan, na nabulag agad, yung dalawang mata na yan? Actually, yung left eye ko, nung after the operation, nakakakita pa, alam mo yung smiley, na yung mata, ilong, yung butas lang, bibig, pag nagsasalita, bumubuka-buka, nakikita ko yun. Pero as time goes on, I had 11 operations eh. So yung imbis na mag-improve, nagdi-deteriorate yung vision ko dun sa left eye ko. So, yung ika-12 operation dapat gagawin, kinausap ko na si Dr. Tablante, sabi ko, hindi ko na kaya kasi mukhang hindi nag-i-improve yung vision ko.
Ano naging epekto sa'yo nun? Emotionally and mentally? At first, syempre, I'm still hoping na makakakita ako. Talagang yung mom ko nandiyan dyan, na wala, makakakita, minomotivate ako. Pero pagdating ng mga 6 months after, yun na. Sabi ko, mukhang hindi. I have to prepare yung mind ko na nung una, first 3 months, makakakita ako. Pero nung after mga 6 months na, nag-deteriorate yung mata ko, pine-prepare ko na yung mind ko na hindi pumasok din sa isip ko na magpakamatay. Pero pumasok lang, nagdasal ako, sabi ko, hindi ko kaya na gawin yun. So, nag-prepare ako sa utak ko na pag hindi ako nakakita, anong gagawin ko? Parang ganun. Kinakausap ko yung sarili ko. Pero the process was not easy. Matagal to. Yes. Bago mo in-accept ito na talaga yung faith mo. Yes. Pero isa pa, sabi ko sa mind ko, na isa sa nagpapamotivate sa akin na 90% na wala. Na hindi ako nakakakita, dependent ako sa mga tao. Pero may 10% na pwede akong gawin sa buhay ko. Yeah. So why will I focus dun sa 90%? I have to focus dun sa 10% na kaya kong gawin. So, ano yung fears mo noon? Nung alam mo nang medyo ito na yata yung pagkawala talaga ng paningin ko. Ano mga kinatakutan mo? Kasi very independent ako na tao. Gusto ko, ako yung in control. Gusto ko tulungan yung nanay ko sa tuition fee. So, gusto ko talaga ako yung, ngayon, nung nabulag ako, yung pinaka ayaw ko sa lahat, yung naging dependent ako sa, parang talagang na-reverse yung perception ko na I have to accept this na magiging dependent ako sa lahat, sa mga tao. Pati paglabas, pati pag ano. So as much as possible, kaya nga ako pumasok sa sports kasi gusto ko ma-feel yung independence na kaya kong tumakbo on my own. Kaya pag tumatakbo ako sa ultra, sabi ko, excuse the French. So, sabi ko, di ba? Sabi ko, para akong nakakakita ulit. Kaya tapos yung mga ka-teammate ko na pareho kaming blind, pag nagkikwentuhan kami, masaya, gano'n. So, bumalik sa normal yung buhay ko nung pumasok ako sa sports. Tapos in spite of that, na miski hindi ako nakakakita, nakaka-contribute ako sa society. Nakapagpadala ako ng silver medal in behalf of my country. So, yung mga nakakapag-motivate sa akin. After the accident, ito na yung pinakamasaya mo. Yung sport na siguro mentally na-rehabilitate ako, emotionally na-rehab din ako doon. So maraming factors na nakatulong sa akin yung sa sports. Yeah. Saan ka kumapit para lumakas yung loob mo? What made you stronger? Kasi born again Christian kami. So, yun nga, madalas nagdadasal, kausap ko si Lord. Ganun. Ngayon, hindi na ako nag-church, pero I talk to Him regularly. I talk to Him as like a friend na nag-uusap kami, one-on-one, ganun. Did you ever feel na sumasagot siya dun sa mga mga tinatanong mo sa kanya? Parang nga akong pinaglalaruan eh. Parang ngayon ako, nasa burner ako ngayon eh. Kasi yung mga nangyayari sa akin, hindi ko in-expect na mangyayari. Siguro, eto na yung last end ng trial ko. Kasi grabe eh, sobrang trial itong nangyayari sa akin. So, hopefully, I'm still malapit na i-grant ni Lord yung talagang pinagpipray ko. Kasi yung trial ngayon is very difficult at this time. Yeah. Trial na may kinalaman sa iyong relasyon sa dati mong asawa? Family. Family mo, anak mo. Family, yeah. Anong nangyari sa relationship niyo ni Pia? Bakit hindi nag-work out? Well,
typical na, syempre, artista, exposed sa mga ibang tao. So, typical na relationship na nagkaroon ng third party. So, didn't work out. When you had that accident, kayo na ba ni Pia noon o hindi pa? Hindi pa eh. Saan kayo nagkakilala? After 6 months, doon ko na-meet si Pia. So, I met Pia nung blind na ako. Birthday nung team captain namin sa Dragon Boat, in-invite ako. Parang reunion ng team. So, we were all there, yung mga ka-teammate ko sa Dragon Boat. And in-invite ako nung birthday celebrant, si Jay Heredia. So, I was there then. And in-invite din pala doon si Pia. So, I met her there sa party, sa birthday party. And gaano katagal kayong naging magkasintahan bago kayo nagpakasal? Siguro, mga 1 year din. 1 year din? Yeah. So, she loved you for who you are? Na blind ka? During that time, I think diba? so, yeah. Oo. Tapos nagkaroon kayo ng ilang anak? 4 kids. 4 kids? Yeah. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Right now, I can say na hindi masyado. Kasi nga, may trial. Pero eventually, kasi ano ako eh, I always think na the only way is to move forward eh. Walang atrasan eh. As long as you're alive, you have to move forward eh. So, eventually, siguro, sasaya rin. Pero at this point in time, puro trials pa. Yeah. What would make you happy again? Siguro to start a new life with my brother in Canada, hopefully. Ako gusto ko lang naman magkaroon ng work. I wanna fix my life, yung trabaho, and then yun. Basta I don't wanna be a burden to my kids. Kasi I'm not getting younger. So eventually I'm gonna get sick. And so I don't wanna be a burden to them. So that's the reason why I pushing na makuha ko ng kapatid ko sa Canada. Kasi yung health benefit doon, wala silang isipin sa akin pag nandun na ako, di ba? So I don't wanna be a burden to my kids eh, when the time comes. Saka siguro mas malawak din ang opportunity sa mga PWDs sa Canada. At the same time, yeah. And benefits and all. Yeah. Dito ba sa Pilipinas, anong mga nakikita mong difficulties bilang isang PWD? Walang ino-offer na trabaho sa mga katulad ko eh. Mostly, yung blind na kakilala ko, nagmamasahe, hindi para sa akin. I tried it actually. Meron akong TESDA certification, pero it's not for me. So, hindi naman lahat ng bulag gusto magmasahe, di ba? So, mas maganda sa abroad, meron talaga silang program for PWDs na may natutulong. Sana dito meron din. Pero, sa sports, doon ko lately nakita ko yung improvement sa sports na meron na rin silang allowance hindi naman ganun kasing laki nung sa ABLE, pero meron na rin, not like before nung nagsa-start kami. Wala eh, pero yun, okay din doon sa sports. So naka-experience ka rin ng mga rejections pagdating sa work? Marami. Ano mga unforgettable? Yan, kunyari, nag-apply ako sa call center. So pagka nalaman nila na hindi ako nakakakita, tine-turn down nila yung application ko. Pero yung initial na application ko, since pinakausap nila ako over the phone, nakakapasa ako. Once na nakita na nila na PWD ako, tine-turn down nila ako. Hindi naman factor sa call center yun, di ba? Nabulag ka? Bakit pina-turn down ka nila? It's the yung system, yung computer system nila. They don't want to interject yung application na nagsasalita, baka may mangyari daw sa system nila or
yung security ng system nila, baka ma-jeopardize or something. So, ako, dependent ako sa screen reader. Kailangan nababasa. So, wala pa silang ganong application for visually impaired. Ano pakiramdam kapag ikaw ay nire-reject? Especially during the early days, so nag-start ka pa lang na mag-apply, reject. Paano mo i-describe yung feeling na yun? I have to accept na it's not because of me. It's because of my disability, kaya ako na-turn down. Na hindi rin naman tama kasi nga dapat may mga opportunities pa rin para sa mga katulad mo. Sa abroad meron. Kasi ang ginagawa, ang nalaman ko from my friend na blind sa US, tatanungin nila, anong gusto mong gawin? Meron silang parang department of DSWD siguro, whatever, kung ano yung department doon. Anong gusto mong gawin? May list sila. Papapiliin ka nila daw. Pag napili mo yung gusto mong gawin, may program sila doon. Pagkatapos ng program, may trabaho ka na. Dito, walang ganun eh. Wala. Oo eh. Oo. What about modeling? Hindi ka na bumalik doon sa una mong profesyon? Kasi you still look good. Pwede ka pa rin model sa mga commercials. Depende yan sa mga designer. Kasi sino yung pwedeng kumuha. Lahat gagrabin ko ngayon. At this time, wala akong ginagawa eh. What about roles in commercials? Tatay o kaya baka may mga character roles. Di ba? Pagka may nag-offer. Talaga? Open ka pa rin na bumalik sa modeling? Open. That's nice. So baka lang hindi nila alam na interested ka pa rin na bumalik sa pagmamodel. Alam nila. Talaga? Alam ng mga designer yan, no? Pero talagang, tanda na eh. Hindi. You don't look old. Pwede ka pa rin sa mga commercials. What about showbiz? Kung kunyari, bigyan ka ng role sa Batang Quiapo, sa Batang Quiapo pa, okay ka doon? Depende sa role siguro. Oo. Pwedeng parang character na blind na, di ba? May something, di ba? Pwede, kung ganon. Kung bibigyan talaga ako ng special na privilege na nakaano talaga sa'yo. Yun yung, di ba? Okay, open ka. Kasi syempre, hindi naman ako pwede mag-dictate, di ba? So, kung meron ganong offer, I'll grab it. Wow! Showbiz, ha? You've never done a role when you were younger? Hindi ka lumabas sa mga palibhasa lalaki, sa mga mga movies ni Goma? Sabi nila before, balak akong kunin ni Tito Dogs before. Kasi nung nagba-basketball, kasama ko sa basketball team ni Goma nung Joey Marquez. Hindi na umabot doon, na-aksidente na ako eh. So, yun yung mga naririnig ko before, na balak akong i-manage ni Tito Dogs. Pero hindi na umabot, na-aksidente na ako. Sabi ko nga sa mga friends ko, sabi mo kay Goma na pwede akong PR ng niya, di ba, sa Congress. Pwede ako PR eh. Goma diba? Baka nakalimutan mo na si Jerry. Ito dito PR. lang siya. PR, yung gano'n, yung sulat-sulat. When was the last time you talked to him? To Goma? Matagal na eh. Yung na-aksidente ako, he was visiting me before. Tapos tumutulong din sa akin siya before, financially. Mabait si Goma. Okay, and then nag-stop na yun? Hindi na kayo nag-usap ulit? After nung naka-recover na ako, nag-sports na ako, nakikita ko siya sa ultra. Minsan tumatakbo kami, nagja-jogging kami. Pag nagte-training ako sa ultra, tumatakbo siya doon. Nagkikita kami doon. Minsan, nag-uusap din. Yun lang. Yeah. But that was many years ago. Tagal na. Hindi pa yata siya. Mayor pa yata siya ng Ormoc nung time na yan. Yeah. Yun yung last time. What about John? John Estrada. Kailan mo siya huli nakita? Si John, mas marami yatang problema sa akin si John eh. Kaya, hindi na ako nagdadagdag eh. Kaya, text-text lang kami ni John. Ayaw ko nang dagdagan yung problema niya. Ayaw ko na siyang stressin eh. What motivates you to stay healthy and fit? Kasi I'm all alone sa Axis. Most of the time, my daughter, si Sofia, is out most of the time. Kasi siya sa Globe
siya events. So most of the time nasa Cebu, Davao, minsan nasa ibang countries. May mga inaayos na mga events for Globe. So ako lang mag-isa doon. So wala akong magawa. So para akong nakakulong doon. So alam mo yung feeling ko nga para akong preso, di ba? Pag yung preso, di ba, walang magawa. Puro exercise din yung ginagawa eh. So, ayun, nag-workout lang ako mag-isa doon. HIIT, high intensity interval training, jumping jack, yung gano'n. Ngayon, wala na akong whatsoever na maintenance. So nag-work yung ketogenic diet sa akin. So I'm into actually ketovore. So I'm into carnivore. I don't eat carbs. I don't eat. I limit myself. As in zero sugar. Zero sugar. Pero carbs, I limit myself in intake ng carbohydrates. Before, I used to bike. I go to Tagaytay, nagbabike. Ganun yung outdoor person ako eh. Basketball, volleyball. Nung nakakakita ko, rowing team, mas na-enjoy ko yun kesa hindi ako. Kaya nga, I'm having a hard time adapting yung sa buhay ko right now kasi most of mga visually impaired is inclined into computer. They may mga livelihood sila using the computer, the laptop kasi nagsasalita. Ako nahihirapan kasi I never like yung talagang yung computer na 3 hours, 4 hours nakaupo ka, nakatingin sa. Even before nung college ako, hindi ako mahilig talaga sa computer. So, yun yung kailangan kong i-adapt. Kasi yun lang talaga yung pwede kong magawa at this time na maging adapted sa So you miss nature. Computer. You miss nature, you miss seeing the flowers, di ba? Yung bundok, yung matanawin. Yeah. I used to, may channel din ako, Gonzalo's Trek. So nag-mountain climbing din ako with my mountaineering friends. So meron akong channel na may ginaid ako mga bata na bulag. Ine-educate namin sila to go out on their comfort zone para ma-enjoy nila yung nature. So may mga more than 10 yata na blind. If you will look at my channel dun sa YouTube, may mga bata kami dinala sa bundok, ganun. Nag-hiking kami. How was the experience? Well, very lalo na pag na-reach mo yung summit, very fulfilling. Para ako nanalo ng gold medal. Even if you don't see the surroundings. Oo, kasi you just feel it. Yeah, lalo na pag may kasama kang bata at naririnig mo sila, masasaya pag na-reach na nila yung summit. Naririnig ko sila sa background, syempre. Yung hearing lang, nino-motivate nila yung sarili nila, nag-encourage nila yung sarili nila, yung mga kasama nilang bata. So nakakatuwa, di ba, na maririnig mo na nag-encourage yung isa't isa na blind to reach the top ng summit. Very fulfilling. Ang naramdaman ko po habang umaakyat ng bundok, sobrang saya po. Kasi po, dati ko na po itong pinapangarap. So ngayon natupad na po. Medyo mahirap, pero nakayanan din naman po sa tulong ni Lord tsaka po ng guide po, syempre. Nung narating ko na po yung taas, gusto ko na po talaga sumigaw na thank you Lord, narating ko rin po yung summit. Kahit di ko man nakita yung summit, kahit nahirapan ako dun sa after ng campsite, tapos pumunta dun sa summit, masaya talaga. Kasi yung pakaramdam na nasa taas ka, pakaramdam na abot tanaw mo lahat kahit di mo nakikita. Sa mga next generation din na visually impaired, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi naranasan nyo din to. What keeps you happy kung nasa bahay ka lang? Malaking tulong yung cellphone. Kasi nakakausap ko, nagsasalita. Parang akong yun na lang ang kaibigan mo ngayon, yung cellphone. Pagka tatanungin ko, lahat alam eh. Si Siri, what's the highest mountain in the world? Sasagutin ako. Yun ang kakwentuhan mo ngayon si Siri. Si Siri yung kausap ko eh. What's the score between the Dallas Mavericks and sagutin niya sa akin eh. Kompleto, sabi ko, okay tapos I read books, I listen to audiobooks. Audiobooks. So,
Ayun, I'm into yung techno thriller, sila Tom Clancy, yung mga Loren, yung John Grisham. So, doon ako nag-spend time. Most of the time, I'm listening to music also. Sa mga anak mo. Yeah. So when you had them, hindi ka na nakakita. So you never saw their faces. Yes. Feel ko. Pero even though na feel mo, hindi mo pa rin sila eksakto. Ay, yung ano ka nga, yung kapatid ko, yung parang yung totoo yung mind natin is parang computer. Kasi yung tingin ko, nung last na nakita ko yung younger brother ko, yung sa utak ko, yun pa rin yung napipicture ko sa kanya. So, kung matanda na siya, mataba na siya, or hindi nagre-register sa mind ko yun. So yung mga anak ko, pag kinapa ko, doon ko lang na ini-imagine kung ano yung itsura nila, gano'n. When was the last time you did this? Yung pagkapakapa sa mga mukha nila? Yung mga baby pa sila. Ngayon, malalaki na eh. Ayaw na magpakapa eh. So, curious ako, hindi mo ma-imagine itsura nila ngayon? Kung anong mga mukha nila? Ngayon, habang sila malalaki na? Hindi ko na ma-imagine eh. Oh. Ang hirap naman. Pero si Bunso, ayan, nakakapako pa si Bunso. Ilan taon ang Bunso mo? 21. Okay. So, pwede pa, no? Yun. Oo. Kinikiss ko pa yun. Bait yun eh. Yung mga iba, malalaki na eh. Kaya naman pa... May tampo ka ba sa mga anak mo? Meron. Bakit? Basta I felt betrayed na kinausap ko sila, nag-agree sila, tapos biglang bumaliktad. Yun yung mas masakit pa yun kaysa sa ginawa ng nanay nila. Sa tingin mo, paano nyo mapapatch up yung differences nyo? Yung mga hindi nyo pinagkaunawaan ng mga anak? Siguro time. Time. Yeah. Pagka I would be able to prove to them na maging independent ako. Siguro nga, yun nga, pag nakapunta na ako ng Canada, ako yung nakakatulong sa kanila. Right now kasi, I'm dependent from them eh. So, which is very painful for me. Kasi nga, I'm very independent, tapos bigla akong dependent. So, hopefully, sana makahanap ng work, maging independent, either here or sa Canada, whatever. Kung sino yung mauna, pwede. So, do you feel na parang kulang din sila sa attention sa'yo? Parang hindi ka nila masyadong kinakausap, hindi nila masyadong sinasamahan sa labas? Actually, I consulted friends. Hindi lang naman ako ganun eh. Lahat daw ng mga millennials ngayon, ganun daw eh. Talaga? So, sometimes I talk to my friends, I tell them about what's happening with my life. Tapos, yun nga, kinikwento ko yung nangyari sa mga anak ko. Hindi lang naman daw, lahat daw. So, yung mga millennials ngayon, hindi kamukha nung dati ako. When my mom is still alive, pinakamababa yatang tawag ko sa nanay ko just to check on them eh. Just to check on my mom 3 beses sa isang araw. Pinakamarami 7. Just to find out if she's okay, gano'n. Talk to her mga 5 minutes, 10 minutes every day. And ngayon, ako na yung tumatawag sa mga anak ko, dineded ako ng anak ko eh. Sinisin pa, tapos hindi nagre-return call eh. Sabi ko, ano ba to, no? Sabi nila, lahat daw ng millennials, gano'n. So, marami siguro. Baka hindi naman lahat. Parang yeah, marami. mas marami daw. Marami ang gano'n. Or yung mga friends na nakakausap ko, gano'n din yung situation nila with their kids. So, ganun daw. Pero hindi naman lahat tama. Marami lang ganun. Anong gusto mong ipaalala doon sa mga nanonood sa atin na nawalan din ng paningin? Kaya nawalan din ng mga ibang function sa kanilang pagkatao. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ako kasi alam ko nandyan yung Diyos eh. Nandyan siya parati. Alam ko yon kasi every time na I feel so down, may papakita si
Lord, si God sa akin na mas grabe pa yung situation kaysa sa akin. Ba't ka nagko-complain? So, every time yun. So, I know na He's there. So, He will always be there. Yung ano mo lang is talaga yung minsan mahirap kasi pag nagde-dwell ka dun sa pain, difficulties, yung mga struggles, puro negative yun. So, pagka kinounteract mo yung naiisip mo na yon into something positive, you'll end up counting your blessings. You'll end up malalaman mo na bakit ako nagrereklamo, ito mas grabe pa yung situation sa akin, nakangiti, or alam mo yun. So I know He's there because every time na I feel so depressed, I feel so down, He's always there to remind me na nandiyan siya, na alam mo yun. So you just have to keep on moving forward. Miski may mga paghihirap, lahat naman tayo dumadaan eh. Iba-ibang form, iba-ibang klase. Pero at the end of the tunnel, may light. Eventually, you will see the light. So yun ang what I'm holding on. Yeah. Bukas pa ba ang puso mo para magmahal ulit? Balang araw? Blind date? Yeah. Open ka naman sa blind date. Open ako sa blind date, okay. Pero, at this time, ayusin ko muna yung buhay ko. Yeah. Kasi, baka another sakit sa ulo. Sakit sa puso. No? Sakit sa ulo eh. Yung buhay ko muna, unahin natin. Pagka may dumating, okay. Pero kung wala, okay lang din. Malay mo, she's just out there. Di ba? Yeah. Yung, di ba, future. Siguro, I still want to be with someone. Siyempre, lalo na, I'm dependent. So, mas maganda siyempre na may partner ka, di ba? Yeah. Pero siyempre, I'm 56 years old. So, sabi ko nga, Edad pala tayo. Sabi ko nga, 67 ka ba? 56. Yeah, pero 1967 ka? 68. 68. Mas matanda ako 1 year. By months. By months siguro. Labrador years ko na to eh. Kaya say Labrador, ano ba yung lifespan ng Labrador? Mga 15, di ba? So I wanna be with someone na hindi na ako life is short. Kumbaga, kailangan... Wala nang lokohan. So, wala na. So I'm trying to find yun talagang who will be there. End of my leg na eh. So, hanggang doon yun. Nasa gitna ka pa lang naman. Wala pa sa ending to. Nasa gitna pa lang tayo. Sa Labrador years na eh. Labrador years. I'm sure you'll find one. And she'll find you. I know she's just there, pero hopefully na maghintay ka muna dyan. Bigyan mo na ako trabaho. We thank you, Thank you for sharing your story. Thank you, Julius. I hope ma-inspire yung mga viewers natin dyan na mas lalo silang maging matatag sa kanilang mga pinagdaraanan. Sabi nga ni Jerry, count your blessings. Marami pang taong mas mabibigat ang problema kaysa sa inyo. Paano ka pala kukontakin? Kung sakaling, di ba, gustong mag-message sa'yo sa may Facebook account ka ba? Meron akong Facebook. Go ahead. Jerry R. Gonzalo. Facebook ko. Dalawa. Meron akong Gerardo Gonzalo. May Jerry R. Gonzalo. Tapos, you can call me sa cellphone. Huwag naman. Baka kung sino-sino tumawag sa'yo. Okay na tayo dun sa Facebook. Yun na lang siya i-message. But anyway, thanks. Jerry, thank you. Thank you. Good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Thank you rin.
Hi there, Tinmates! Thank you so much sa pagbisita sa aking channel. Napaka-special ng aking interview ngayon. Siya po ay nagsimula bilang isang modelo or model, naging beauty queen, naging isang magaling na actress at ngayon ay mompreneur na rin. Higit sa lahat, siya ang wife and the wind beneath the wings ng batikan at magaling na aktor na si Ricardo Cepeda. Ngayon, sa vlog na ito, kikilalanin natin mabuti si Miss Marina Benipayo. Sunshine, hindi ito ha, si Tomas yan. Medyo tough yan. Oh, ayan. Tough O, yan. ayan na guys. So, ang mga alaga nila, minention ni Ricardo dun sa vlog ni Papu. O, ito sino to? Tomas. Si Tomas. Bakit Tomas? Na-tomcat, yun pala. Kasi ito, Ricardo, nasa ilalim ng Yan si Fred. ng mesa. Ayan. Ay, mesa. Diba? Mesa, sasakyan. Si Yan. Fred. Ayan, Papu. And si Sunshine. Fred and Sunshine. Sunshine! Parang meet your garden. O, ito, Ayan na si Fred. Mahilig sa camera, artista. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey.